Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang gabi. So, shout out muna tayo. Shout out, shout out, shout out. Shout out. Hanap nga tayo ng mga magpapa-shout out. Yung mga nag-comment ng shout out. So, ito. Shout out Sir Octaves, hello. Sir Jomer, hello. Sir Mark Joseph C. From San Mateo, Rizal. Kay Mama Chi daw. Hello, Mama Chi. Pull the trigger, hello. Sir Jamir, Sir Julian Lakyan, Ma'am Peri Haba, Ma'am Linta Mori, Sir Ma'am Hana Hombre, Sir Joban Gamyaw, hello. Sir Marco Rosales, Ma'am Angelica Canino, Sir PCCP Tech, Domingo Arador, Sir Philip Estrada Carl, Edgar Aure, hello. Albert Albento, Ma'am Lynn Sudo, Sir Michael Mateo, Sir Emer Crisostomo. So, yan lang ang magpapa-shoutout. So, proceed tayo dito sa video na ipinasa sa atin. Yung mga pamahiin daw sa litrato. So, maikling video lang to, no? Buti naman. Maaga tayo matatapos. So, ito yung video. Mga pamahiin sa litrato. May pugot na ulo, oh. Ano ang gagawin mo? Ay, yung mga ganito, pag nakatalikod na ganyan, katulad nito sa ospital, pwede kasing yan nakayuko yan eh. Marami na napatunayan na ganyan na nakayuko. Yung mga ganyan. Kaya napapansin nyo kadalasan nakukunan ng pictures siya nakatalikod. Kasi hindi makikita yung sa harap eh. Ito? Wait lang ha. Punta tayo dun. Ano ang gagawin mo? Ito, nakayuko to. Kung ang rumihis... Ito rin, nakayuko din. Kasi yung pagka-curve ng likod eh. May nililingon yan sa baba. Imahe sa kinunan mong litrato. Ito... Pwede ba siya nakayuko? Straight yung katawan eh, no? Pwede. Feeling ko pwede. May tinitingnan siya doon sa baba. May dala-dala siyang something. Tapos pwede. Diba? Kaya napapansin nyo kadalasan nakukuha ang pugot na ulo palagi nakatalikod. Pwede to. Ayan o. Kung makikita mo, nakikita naman yung ulo ni kuya eh. Nakita naman yung ulo niya eh. Kaya lang, ito kasi magkaiba yung kwelyo niya. Kasi baka sabihin nyo kwelyo yun ano. Kung makikita nyo, kung i-zoom nyo, nakikita yung ulo, nakayuko si kuya. Ito yung kwelyo niya. Ito yung mismong ulo. Nakikita naman. Diba? Nakayuko ito. Debunk. Mukha lang talaga siyang hindi ka panipaniwala kasi ang straight ng katawan eh. Pero kung titingnan mo, nakayuko siya. Ito yung mga tinatawag na yung mga nagkataon talaga. Pugot ang Ito, obviously, nakayuko din. ulo. Kaya walang nagsasubmit ng picture na pugot ang ulo pero nakaharap. Puro nakatalikod. May kasabihan nung araw yan kasi pag walang ulo daw ang tao, mamamatay, maaksidente siya. Siguro gawin na lang po siguro nila, sunugin na lang po nila yung damit. Dali mo sa simbahan, imo pabindisyonan para mawala ang bisa ng mga espiritu. Dito sa Binangonan, Rizal, makailan, 3 beses nakuna ni Carmina ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Naputol ang ilang parte ng katawan nito. Sa unang litrato, walang ulo. Sa sumunod, may ulo pero putol naman ang kanang kamay.
Sa huling litrato, normal na ang itsura. Pero kapansin-pansing, mistulang meron na itong 2 braso. Paano nangyari ito? Tignan ko nga. Wait lang ha. Kaya ba ng 480? Malakas ang loob ko na edited ito. Feeling ko. Kasi, sige, sabihin na natin na kababalaghan siya, ano? I mean, anong explanation mo sa kababalaghan niyan? Feeling ko edited ito. Nung panahon nito, kailan ba in-air to? Ito ay in-air kailan? 2017. 2017, in-air yan. Wala pang AI niya nung time na yan, ano? Wala pang AI. Feeling ko Photoshop ito. Feeling ko. Ako kaya kong pawalain ito sa Photoshop eh. Magde-demo ako ha. Magde-demo ako ng gagawin kong sandali lang. I-screenshot natin to. Ang gagawin ko, sasagarin ko itong paa niya. Aalisin ko din ito. Try natin ha kung magagawa ko. So, ito yung Photoshop. Ngayon, ang gagawin ko ay sa Microsoft Paint lang. I-export natin yung screenshot. Wait lang mga men ha. Kasi isi-save ko muna. Save as JPEG. Pugot. Ayan. Tapos, bubuksan natin dito sa Photoshop. Yan. Ayusin lang natin ha. So, ang gagawin ko, gamit ang Photoshop, aalisin ko itong isang paa. Tingnan natin kung paano magagawa ha. I-zoom natin ng konti. Kasi trabaho ko dati ito eh. Actually ngayon, ginagawa ko pa rin kahit pa paano. Basic lang naman. May tinatawag kasi tayong clone tool eh. So, lalaki lang natin yung size. Ganyan para mawala yung ito. Nung hindi pa uso ang AI, ito yung ginagamit eh. Ayan di ba mawawala? Tama lang yun. Pagiging hard. So, ayan Di ba? Pwedeng tanggalin yan through Photoshop. Basta consistent lang yung di ba? Nawawala siya ng sa kanya. Alisin pa natin yan banda dito. Ayan mawawala na nga eh. Kaya feeling ko Photoshop ito eh. Kaya hindi niya na-continue ito kasi mahirap nang i-continue to. Kasi kailangan mo ng ibang pattern itong banda dito. Siguro pinag-practicean to na medyo magulo pa nga eh. Itong bandang taas dito eh. Medyo magulo pa eh. Diba? Ayan, wala na siyang wala na siyang paa. Kanina ganyan. O ngayon, ganyan ang ginawa natin.
Pwede magawa to sa Photoshop. Bandang dito nga sa puwet, medyo inconsistent pa siya dito eh. Tingnan natin yung ng expert ha. Na-replicate naman natin eh. 'Di ba? Isa ito, kumpletuhin pa natin to. 'Di ba? Alisin natin ang lubusan oh. Diba? Nawawala yan. Hindi nga lang pantay yung pagkakaroon. Anyway, you get the point, no? From ganito, 'di ba? From ganyan, naalis natin yung nagagawa sa Photoshop yan, mga kababayan ko. So, continue natin to. Nagiget nyo na kung paano. Now, ang explain naman na lang natin, sino kaya nag-edit do sa kanila? Kasi kung tutuusin, sabihin na natin na ito ay, let's say, sabihin na natin na ito ay paranormal. Bakit ganyan pa magma-manifest ang paranormal? Hindi ko nagigets na kailangan walain pa yung kamay, yung ulo. Di ba? Sumunod, may ulo pero putol naman ang kanang kamay. Sa huling litrato, normal na ang itsura. Pero kapansin-pansing, mistulang meron na itong dalawang braso. Paano nangyari ito? Dito ko po siya nakuha na ng picture na tumatakbo po siya. Dito ko po siya nakuha na parang wala siyang ulo. Kwento ni Carmina, papasok na raw siya noon sa trabaho at katatapos lang maligo ng kanyang anak na si Lindsay nung tinawag siya ng anak para magpa-picture. At nung napindot na niya ang camera. Wait. Doon pa nga lang medyo kaduda-duda yung kwento eh. Tinawag daw siya ng anak niya para magpa-picture. Magpapa-picture ang anak mo nakatalikod. Ba't magpapa-picture na nakatalikod yan? Mukhang candid nga eh. Kung magpapa-picture yung anak mo, nakapost pa yan ng ganyan, di ba? Parang kinunan mo siya na sadya eh. Di ba? Ba't magpapapicture dun sa kwento niya palang tsaka magpapapicture ang anak mo nakahubad? Medyo Siya nakuha na parang wala siyang ulo. Kwento ni Carmina, papasok na raw siya noon sa trabaho at katatapos lang maligo ng kanyang anak na si Lindsay nung tinawag siya ng anak para magpa-picture. At nung napindot na niya ang camera ng kanyang cellphone, nagulat na siya ng sunod-sunod ng tila pugot at putol ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang anak. Nabanggit ko nga dun sa katrabaho ko po na pinakita ko yung picture. Tapos sabi niya nga po, masama nga daw po yun, ganyan. Sabi ko baka sa camera lang. Tapos sinubukan po nila yung camera, ginalaw-galaw nila. Tapos hindi naman siya naggaganon. Tsaka kung sa camera daw po yun, sana mag-blurred kasi malinaw kasi yung kuha. Ayon kay Carmina, kahit mag-iisang taon pa lang silang nakatira rito sa kanilang bahay sa Binangonan, tapos may kwento na. katuwang pangyayari na raw silang nararanasan. Lalo pat ang kanilang tahanan, hindi pa raw nababasbasan. Minsan parang may nakatingin, ganyan. Kasi hindi ko na kasi pinapansin kasi pag pinansin mo matatakot ka lang. Ganyan. Minsan may mga hinahanap kami na alam ko naman na dyan ko lang nilapag pero pag ko wala, tapos mamaya lalabas na lang siya. Nang dahil sa picture na pinotoshop, ang dami ng kwento. At hindi na maiimbestigahan yan eh. Yung kinwento na yan eh. Takot din po ako para sa anak ko eh. Tapos marami din nagsishare ng story po na pag nga daw po ganun, yung pugot yung ulo, parang masama. Samantala, may nagpayo kay Carmina na para makontra ang anumang pangitain, dapat ikwento at ipagsabi ang nangyari. Si Carmina, Sino naman na gano'n nun? May kwento para ipagsabi yung Diba? Paro namang ganun ba yun? Pagka ipagsabi para hindi... Bullshit. Diba? Tapos sinabi niya pa dito, ayoko po sanang i-post to kasi hindi naman ako nagpapasikat o ano paman ang isipan ng iba. Advice lang po sa akin ng marami. Dapat daw po ikwento ko sa iba para makontra. Ang alam ko, para makontra, susunugin yung damit. Yun ang mga alam ko. Pero, wala eh. Kabullshitan ito, men. Halatang defensive ka, kasi hindi naman ako nagpapasikat.
Bullshit. Advice. Sino nag-advise sa'yo? Diba? Wala naman masama kung susubukan ko para sa anak ko. Last week lang po yan. Nagulat ako. Aksidente ko siyang napictura na ganyan itsura. Wala pong edit yan or filter. Aksidente lang talaga pag-click. Ayoko man maniwala sa sinasabi ng iba. Wala namang masama kung subukan ko. Lagi pa naman siyang walang kasama sa bahay. Please respect. Defensive ka naman eh. Diba? Anyway. Agad ipinost ang misteryosong litrato ng kanyang anak sa kanyang Facebook account. Sabi po sa akin, idat daw po ikwento ko yun. Kasi daw po, masama daw po yun. Kasi may ganun din daw po nangyari sa kanila nung kailan lang din na parang estudyante daw po. Tapos parang nakita daw na walang ulo tapos namatay. Eh wala naman din ako masyadong pagkwentuhan. Kaya in-advise na lang sa akin ng mga katrabaho ko na i-post ko na lang daw. Sino yan? Sa pamahid, Sino yung nag-advise sa'yo? nakuhanan daw ang isang tao na pugot ang ulo, dapat sunugin ang Oh, di ba? Yan ang alam ko. Hindi yung ikwento sa iba. summit nito nung nalitratuhan. Takluban ng itim na tela ang kanyang ulo o hindi kaya ibaon ang damit sa lupa. Kinuhanan naming muli ang bata sa pwesto kung saan siya napicturan at sa pagkakataong ito, normal namang rumihistro ang kanyang buong katawan. Sinuri namin ang cellphone na ginamit ni Carmina para makita kung may application ba na maaari niyang nagamit. Kaya nangyari ang mga kahindik-hindik na larawan. Bali, wala naman po siya mga application na pwede ipang-edit sa photo. Makikita mo yan eh doon sa metadata niyan eh. Alam ko meron yan eh kung kailan siya mukhang may knowledge nga yung kasi may emulator ng PSP yung cellphone mo. Oh. Mukhang may knowledge yung asawa mo ba? Mahilig sa computer? Games lang siya. Ayon naman sa photo expert, Kine-claim ng tao na kinunan siya at ganun na medyo dubious, medyo Ako kaduda-duda. din. Unang tingin ko pa lang, nakikita ko na kagad na mayroong mga discrepancies dun sa pixels. So mukha siyang pinatong. Mukha siyang binura, pinatong tas binura. Alam mong pinutol siya. Now, pwedeng kinunan siya ng ganito, nandyan na yung bata, nakakomposite na siya, isang shot lang siya. Tapos, ang nangyari, pinutol nila yung ulo ng bata. Pinutol din nila yung leg. Kahit dito, kita mo kagad yung discrepancy. Diba? Yung pagka May something dito. Yan o. Hindi siya consistent itong part na to. Pag nagpo-photoshop kayo, alam niyo yan. Yung ganyan. kakaiba ng kulay. Kaya makikita mo na sharp yung cut dito na hindi dapat lumalabas. Na kahit na low-res yung file, mababa lang yung resolution, hindi dapat lumalabas yung mga ganyang tawag natin dyan, artifacts. Tapos yung pagkakaputol dito ng kamay, masyadong sharp. So parang binura lang na abrupt. Tapos yung anino ng bata, hindi consistent. Pero ito, halata mong idinikit. Kasi yung mismong pagkakadikit niya, lumalabas yung square ng pixel. Sabi ko nga baka sa camera lang, kaya hindi rin ako masyadong sabi nga po nung iba, kahit sa camera lang yun, parang aksidente pa rin yun na nakuwang ganun. Hindi naman ako baliw para gumawa ko ng mga ganung kalokohan sa anak ko. Preserve We don't know. our home from every danger. Pero nare-replicate kasi siya eh. 'Di ba? Ang hindi pag ginawa ng hindi ginawa ng photo expert, tingnan yung file name. Baka nagbago yung file name. Pag nagbago yung file name nun, halata na edited yon. Or yung metadata, nakalagay naman doon kung Photoshop eh. 'Di ba? sa huli, sa hiling na rin ang pamilya ni Carmina. Kahapon lang, pinabasbasan ang kanilang bahay. This we ask through Christ our Lord. Baka feeling ko itong asawa niya magaling sa ganyan eh. Amen. And masaya po kami na na-bless na yung bahay. At least wala na kaming pangamba dito sa bahay na may mangyari pang mga ganun ulit. Ang ating isip, makapangyarihan. Kung minsan, mapaglaro ito. Pero wag agad maniniwala dahil hindi ba tayo pa rin ang may kakayahang kumontrol nito. Mukhang maaga-aga pa tayo, may isisingit lang ako. Kasi send lang sa akin eh.
Ito. Ano ba? TikTok? Sa TikTok daw eh. Wait lang ha. Ilo-load muna natin. Ano ba ito? Multo o espiritu? Ano man eh? Sino ito? Wait lang ha. Ayusin nga natin. Mukhang interesting to ah. Kasi pagka naka-upload sa ano, hindi mo na alam kung nananadya na lang na pekein or ano. Di ba sana ako nag-ghost hunting kayo eh. Ano man eh? Waso na nito. Ungo na may dire. Pantag tao lang ni patay ng buang lagi. Ano eh? Kay gawas ako, wait tao. May cut kasi. Tingnan mo ha. Di ba lalabas si kuya? Lalabas si kuya no? Di umano, may gumagalaw-galaw doon sa may bintana. Ano man eh? Waso na nito. You know, may cut banda doon eh. Ungo na may dire. Pantag tao lang ni patay ng buang lagi. Tapos sa likod naman ganon. Oh, may cut na naman. Ano? 'Di ba? Hindi Gawas ako. hindi continuous yung shot eh. Gawas na to. Tapos may cut na naman uli. Tawa. Oh, bintana na mo. Hmm? Hmm? Wait, tao. Wait, tao. Ano ha? Papasok siya sa loob. May cut na naman. Tinatago niya sa pag-ganon-ganon yung cut eh. Wait, tao. Ayun oh. Piste na eh. Flashlight pa nga ba? Oh. Hmm? Piste. Wait, tao. Mupang na niya yung lugar eh. Saan mo giungok na kadari? Giungok naman tahan yung style. Lagi. Wala gid lagi. Tawa. Oh, kawas na ito ah. Kawas na ko. Wag gid. Atay maningin. Hmm? Paulit-ulit niyang ginagawa eh. Hmm? Sabi ganun sa akin na nag-send, i-debunk ko daw. Ito na nga eh. Nire-reakan ko eh. Ay, meron pa pala isang video. Sige nga, ano na natin. Pero ito, minsan napapansin ko may cut eh. Pagka papasok na eh. May cut na naman. Kim Cheese, pag yung guguhan yung dribi, kabi naman na ano eh. Gusto maki-MJS na itong mga to. Sir Ed, punta ka doon. Kung ano ito, kasi nangangambala kada halos mga ilang gabi na to, ganito na siya. Ay, hindi ko alam kung ano ito eh. Pero hindi naman ako takot kasi Kasi peke. Di ba? Sasabihan ko na si Sir Ed. Peke ito. Dali lang ha.
Warning nga natin si Sir Ed. Paulit-ulit yung ginagawa eh. Papasok siya, bigla magkakat. Papasok, magkakat uli. Ewan, dapat continuous yun eh. So ito, last video na lang to para ano to? Kay Boss Rino. Ano to? Tingnan natin ha. Meron mga gate, tapos sobrang dilim, sobrang haba ito. Siguro may ano to, 100 meters to 100 meters to Piniplex ni Boss Rino yung function nung ano niya, ano, nung camera niya. tapos nasa gitna ako. Sakit, ano yung windabi ko? So ano, lagi akong nininervous kasi. Nung nag-guess ako sa DZRH, galit na galit kay Boss Rino yung mga ano eh. Yung mga spiritista doon, yung mga spirit enthusiast. Kasi hindi daw maganda itong ginagawa niya. Well, yun ang sinabi. Kaya si Sir Ray Sibayan, panoorin niyo yung last guesting ko sa DZRH. Pinaringgan niya ito si Boss Rino eh. Anyway, kung nakukyutan kayo dito sa ginagawa ni Boss Rino, di okay lang. Pero sa mga spiritista tsaka ano, tutol sila dito sa ginagawa ni Boss Rino. Kasi ano daw ito eh, hindi siya nakakarespeto daw sa mga espiritu. Dito yung videos dito, kahit 1.6 ah. Mahal? Tsaka itong ginagawa nyo, kinanta ka na ng dati mong kasama eh. Hindi lang ako nakasama doon kasi ang kinausap, di ba sila Sir Ed, Jess Clint, yung Pampanga Boys na dati mong kasama, Boss Rino, si Trixie, kinanta kayo na gumagawa talaga kayo ng peke daw eh. Pasalamat ka na hindi ako kasama nila Sir Ed nung that time ko di i-interviewin ko talaga si Trixie nun. Diba? I mean, okay yan. Ako, hindi ko naman tinututulan yung pagmumukbang nyo eh. Pero yung lulukuhin nyo yung tao regarding sa ginagawa nyo na yan. Yung mga espiritista, ayaw dyan sa ginagawa nyo. Kasi nga kabastusan nga daw yan. Pero sa akin okay lang. Pero yung nalaman ko yung kinuwento ni Trixie sa manager ni Sir Ed, yung ginagawa nyo. Ewan ko. Yung iba willing naman yatang patawarin kayo eh. Basta sila ay nag-i-enjoy daw eh. Diba? Kaya lang, pag nalaman yung peke ang ginagawa nito. I don't know kung mag-i-enjoy pa kayo. Diba? Dati no, hindi niya ginagawa yan eh. Kasi ano yun eh, DJI Pocket 3 yung gamit niya, yung sinusundan ka. Diba? Wallen Allen Langan. Hanggang pag nalayo ko, sasalita ka to. Walang alilangan. Wag po kayo mag-alilangan na po. Asan yung ano? Hanggang may Yung may nagpakita. So, ito yung sa taas. So, may tatlo? Tatlo po nandito? Hindi, mas. Sino pong tatlo yun? Si Tito Vic and Joey po? Titignan, kaya tumisilip ako sa taas. Titignan ko kasi yung mga puno. Kasi mamaya magdodrone. Halata namang nagbibigay ng clue si Boss Rino na sa taas tumingin eh. Kaya ako sinisilip, nagiging defensive eh, no? Kaya ako sinisilip yung sa taas. Sabay may magpapakita sa taas. Titignan ko kasi yung mga puno. Kasi mamaya magdodrone kasi ako. Ano yan? Yan o. Ano yan?
Saktong-sakto na yung sinabi niyo kaya sumisilip ako sa taas. Ba't nagpapaliwanag ka kung bakit ka sisilip sa taas? So, May Tadlow. tinitingnan ko kasi may tatlo po nandito? Hindi, Ba't nagpapaliwanag ka na kung ano yung titingnan mo doon? Nag-i-explain si Boss Rino eh. Sino pong tatlo yun? Si Tito Vic and Joey po? Titingnan, kaya tumisilip ako sa taas. Diba? Hindi siya tumigil sa kakapaliwanag niya kung bakit tumitingin siya sa taas. Kasi nga may lilitaw doon sa taas. Kasi mamaya, magdodrone kasi ako. Diba? So, Ewan ko, bahala kayo, no? Basta ang malinaw, nung una, kumanta na si Third Eye dito sa mga to. Na kinikwento ni Third Eye na gawa-gawa lang nila. Lalo na yung dati, yung under the closet nila. Pangalawa, si Trixie kumanta na. Kayo, bahala kayo dyan, ano? Kung trip nyo yan, di go ahead. Ngayon, kung sasabihin yung totoo yan, doon tayo mag-aaway. Now, sinasabi ko ba, wag nyo nang panoorin yan? Panoorin nyo yan hanggat gusto nyo. Anyway, yan lang po muna pag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.